Everyone, so ang verse natin for today is all about 2 Thessalonians 2:13 to 14. Ang sabi dito, Paul expresses gratitude to God for the Thessalonians, expressing or emphasizing God's choose them for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth, calling them to the gospel to share in the glory of Jesus Christ. So, ang topic natin for today is effective calling. Yan. So, matatanggihan mo ba yung effective calling ni Jesus Christ sa buhay mo? So, meron tayong ang gustong iparating sa atin na kapag meron tayong mission, God calls people through gospel. So, kapag tinawag ka ng Panginoon, magsuko ka ng buhay sa Panginoong Jesus, may internal na panawagan. Ibig sabihin, ang Diyos kikilos sa puso ng tao. Pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang Diyos kikilos siya sa puso ng tao. So, merong effective calling. Yung call na maligtas yung tao. Hindi tayo makakalapit kay Jesus kung tayo lang. Kung tayo lang ang masusunod, mas gusto talaga natin na malayo sa Panginoon. At tayo ay maghari sa sarili nating buhay. Kaya ang hirap magpasakop sa Kanya. Kasi ang kalaban natin, yung sarili natin. Gusto natin, yung mga desisyon natin sa buhay, yun ang masusunod. Pero si Jesus Christ, kapag ka pumasok siya sa buhay mo, kumikilos siya na sa puso mo. Yan. Sabi nga sa 1 Corinthians 1:9, God is faithful to whom you were called into the fellowship of Son Jesus Christ. So, tayo po ay tinatawag para maging membro ng ating pamilya, ng ating Panginoong Diyos. Mga bagay na natutuhan ng Diyos na inihahayag sa pamamagitan ng Santong Espiritu, inihahayag sa atin. Kasi pag ang Diyos, pinalambot niya yung puso ng bawat isa sa atin, bubuksan niya para kumilos sa puso ng sinuman para maunawaan natin kung ano yung message na mula sa ating Diyos. Upang maunawaan natin ibig sabihin ng Ebanghelyo. Yung ibang mga nag-share ng Ebanghelyo or yung sinishare natin, may mga tao na sasabihin nila, alam ko na yan, narinig ko na yan, or kaya dadadmahin ka nila, babaliwalain ka nila, minsan pa pagtatawanan ka pag nag-share ka ng gospel or tatangkehan ka. Kasi sanay ang tao na meron na makasalanan. At dahil sa kasalanan natin, napapalayo tayo sa Panginoon. Pero sa pamamagitan ng Santong Espiritu, kapag siya ang tumulong na kumilos sa buhay natin, ang Lord kumilos sa puso ng bawat isa sa atin. Ano yan? Nagbabago yung buhay natin. So listen to God's call. Kumikilos ang Santong Espiritu sa ating mga puso. Para maigay tayo, hindi tayo magkamali, at mapalapit tayo sa ating Panginoon. Kumikilos yung Santong Espiritu sa puso natin. Kung ang Santong Espiritu kumikilos sa puso ng bawat isa sa atin, you have to do it right now. Just do it right now. Kung ang kung may pinapagawa ang Diyos sa iyo,
or may pinapabitawan ang Diyos sa'yo sa buhay mo, do it right now. Bitawan mo na. Kung merong humahadlang, bitawan mo na. Just do it right now para mapalapit ka sa Panginoon. Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Pray for our loved ones. Yung mga loved ones natin, hindi natin mariligtas yan ng tayo lang. That's why we have to pray for them. Hindi natin kaya iligtas sila. Ang maganda, ipag-pray natin sila sa Panginoon. Trust that the Holy Spirit works for that. Panalangin natin sila sa buhay natin. And we have to trust the Spirit works. So, panghawakan natin yun. And God calls people for the power of the Holy Spirit. And God's people to share in the glory of Christ. So, listen to God's call. Pray for our loved ones and trust in the Holy Spirit. Hope this simple verse you learn something. Thank you everyone and God bless.